Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Mula sa aming lahat sa programang Art to Art, ako po si Lisa Makuha Elizalde na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at mapayapang bagong taon. 7:09 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nagbabaga live na live sa DZRH Radio, DZRH TV, DZRH Digital, Nationwide, Worldwide, at Netwide. DZRH, pangunahing balita. Pangunahing balita. Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon ay uling araw ng 2025 at 31 sa buwan ng Disyembre taong 2025. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangunahing balita. Secretary Vince Dizon pumalag sa alegasyong may flood control insertion sa BCDA. Reenacted budget, walang magiging epekto sa gobyerno habang binubusisi ang 2026 national budget ayon sa Malacanang. Bilang ng mga taong bumuti raw ang kalidad ng buhay, mas kaunti ngayong taon ayon sa SWS survey. Bride-to-be na nawala bago ang kasal, hindi plinano na magtungo sa Pangasinan. Ang gulong dinukot, sinisilip na ng QCPD. Bentahan ng lechon sa Laloma sa Quezon City, bumagsak ng 40% dahil sa mahal na presyo ng baboy. At batang namatay sa paputok sa Tondo, na-cremate na. Grupo na nagtapon ng sumabog na paputok, tukoy na ng MPD. Yan ang ating mga pangunahing balita. Minus Jerry Bahat, Anthony Taberna, kami ang inyong makakasama hanggang alas 8. Ako po si Ara Espiritu. Ako naman si Edniel Parrosa. Pangunahing balita. Pilipinas, wala umanong balak na magtungong Pangasinan ng bride-to-be na nawala ng 19 na araw na si Shera Diwan. Ayon sa Quezon City Police District, nagtungo si Shera sa Fairview Center Mall noong Disyembre 10 para sana bumili ng wedding shoes, ngunit nang makarating ay nagbago raw ang kanyang isip tsaka sumakay ng UB Express para lumipat sa Ever Mall. Habang nasa biyahe, nawalan umano ng malay si Shera at nang magising, dito na lamang daw niya napansin na nakaabot na siya sa Mangaldam, Pangasinan. Bagaman hindi na nagbigay pa ng iba pang detalye, sinabi ni Shera sa QCPD na bukod sa driver ng sinakyang van ay may kasama rin siyang 2 pang lalaking pasahero. December 29 nang matumton si Shera sa Sison, Pangasinan matapos makita sa tabi ng daan na isang concerned citizen na siyang tumulong para makontak ang pamilya ni Diwan. Sa naunang video na ibinahagi ng Quezon City Police, sinabi ni Shera na naglakad lamang siya ng naglakad hanggang sa tuluyan ng mapalayo sa kanilang lugar. Pangunahing balita.
At sa kaugnayang balita, sinisilip ngayon ng mga otoridad ang posibilidad na nabiktima ng kidnapping ang bride-to-be na si Shera Diwan na halos 3 linggong nawala bago natagpuan. Ayon sa Quezon City Police District, ikinwento ni Diwan na sumakay siya ng UV Express sa Quezon City noong December 10, araw ng kanyang pagkawala. Bukod sa driver, may 2 lalaki umanong sakay ng van. Sinabi ni QCPD Director Colonel Randy Glenn Silvio na iimbestigahan ang pahayag, ngunit bibigyan muna ng pahinga si Shera. Dumating si Diwan sa kanilang bahay sa North Fairview pasado 1:00 ng madaling araw kahapon at muling nakapiling ang pamilya. Ayon sa kanya, huli niyang natatandaan ay ang pagpunta sa mall para bumili ng sapatos para sa kasal nila noong December 14 bago siya magising sa Mangaldan, Pangasinan. Sinabi ni Diwan na nagpagala-gala siya sa Pangasinan hanggang sa tulungan siya ng isang concerned citizen sa season. Ayon sa kanyang fiancé na si Mark Archie Reyes, umiiyak si Diwan nang tumawag at sinabing tila nakaligtas siya at may tumulong sa kanya. Sa ngayon ay patuloy ang investigasyon ng QCPD katuwang ang pulisya ng season. Pangunahing balita. Tukoy naman na ng Manila Police District kung sino ang nag-iwan ng paputok na pinulot at ikinasawi ng isang 12 anyos na batang lalaki at ikinasugat ng isa pang minor de edad sa Tondo, Maynila. Ayon kay MPD spokesperson, Police Major Philip Ines, nahagip sa CCTV camera ng Barangay 226 ang 5 lalaki habang naglalakad sa Almeida Strip dakong 2:00 ng madaling araw ng December 28. Isa sa kanila ay may dalang green eco bag na may lamang paputok na kanyang inilabas nang makarating sa Yusayco Street. Sinubukan pa ng grupo ng mga lalaking pahintuin ng ilang motorista para sindihan ang paputok. Ngunit ng kanilang sinindihan, umusok lang daw ito at hindi sumabog. Ilang saglit pa, kumuha ng tubig ang lalaki na nagsindi. Saka isinaboy ito sa mga hindi sumabog na paputok sa kalsada. Makalipas ang ilang minuto, iniwan na ng grupo ang paputok sa gilid ng kalsada, ngunit napulot naman itong 2 bata makalipas ang 18 oras. Ipinatawag na sa police station ang 5 lalaki upang magbigay ng kanilang salaysay sa nangyaring pagsabog. Pangunahing balita. Samantala, bumaba naman ang bilang ng mga Pilipinong nagsabi na bumuti ang kanilang buhay habang dumami naman ang nagsabing lumala pa ito ngayong taon. Batay sa survey ng Social Weather Station na isinagawa noong November, lumabas na 29% ng mga Pilipino ang nagsabing bumuti ang kalidad ng kanilang buhay habang 36% naman ang lumala pa o sumama ang kondisyon. Nagresulta ito sa net gainer score na -7, mas mababa kaysa sa naitalang -2 noong Setyembre. Samantala, mayroong 34% na nagsabing walang ipinagbago at pareho pa rin ang kalidad ng kanilang buhay. Nilahukan ang survey ng 1,200 respondents na may edad 18 years old pataas mula sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Pangunahing balita. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Okay, kala nyo, porket tapos ng taon, hindi na kami mamimigay ng aginaldo. Tuloy-tuloy ho ang Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent at nariyan ng team sa Barangay San Jose, Navotas City. Para ho sa mga avid listener ng DZRH, patunay na kayo ho'y nakikinig at mabigyan ng premyo pang medianoche. Tandaan nyo ho ito, ang word of the day ngayong araw ay Salubong 2026! Salubong 2026 po. Nandyan si RH6 Sherwin Alfaro. Standby lamang. 7:17. This time check is brought to you by Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever.
Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Salubong sa bagong taon, malayo ito noong nakaraang taon na dagsang mga umuorder ng lechon sa La Loma isang linggo bago pa man ang Happy New Year. Isinisi ito ni Ferreros sa mataas na presyo ng baboy dahil sobra talaga ang itinaas daw ngayon na nagtatranslate naman sa presyo ng lechon. Sinabi ni Ferrero na maging noong Pasko, mahina raw ang kanilang benta hindi dahil sa banta ng African swine fever kundi sa mahal ng presyo ng baboy. Pangunahing balita! Pabor naman ang Fireworks Association of the Philippines sa mungkahi ni Bulacan Governor Daniel Fernando na magkaroon na ng kooperatiba na susuporta sa mga maliliit na negosyante ng paputok sa Bulacan. Ayon kay Joven Ong, Pangulo ng grupo, layon lang ng panukala na maging legal na ang mga illegal na pagawaan ng paputok upang mas madali itong ma-regulate at mabantayan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Joven Ong. Pwede naman silang parang gumawa ng kooperatiba para medyo mas lessen sa kanila yung cost nila. No? It is actually trying to encourage yung mga nakikita natin sumasabog na pagkawaan na illegal. Mag-illegal? Mag-legal na sila kasi kahit paano, pag nag-legal, mas mamomonitor natin yung mga flow ng chemicals, sino ba yung mga ito, hindi yung parang nagtatago na lang tapos sa gitna ng bukid sumasabog sila. Mas maganda na yung ganong nag-legal kaysa na illegal pa rin sila. Tumutok
sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo kasama ang Pride Detergent. Aba, kilalanin na natin ang maswerteng winner ngayon noong huling araw ng taon. Mataki mo ilang oras silang medianoche na partner. May panghabol pa panghanda. Mahabol pa sa medianoche nandyan sa Barangay San Jose, Navotas City, si RH6. Sherwin Alfaro, good morning Sherwin. Yes, magandang umaga Ednil at Katina. Dito Kaara pala, Kaara. Kaara. Dito sa Barangay San Jose sa Navotas City, nakita natin itong ating winner. Tignan mo pa naman, sa bahay pa lang. Ba, may sticker na. may sticker na. Kitang-kita, napakalinaw. Yan, talagang tunay na nakikinig to sa DZRH. Ang kanyang pinakikinggan, hindi lang basta radyo. Tignan mo, transistor. Nawala yung ano mo. Oo. Mahina ang signal. Mahina ang signal sa loob. Yun lang. Kaya pala nasa labas yung sticker. Ay, naputol na. Sayang. No? Kitang-kita sa labas yung sticker eh. At 29 pa ha? 29 yung street. Ay, address. Andyan naman si Kuyang Boy. Andyan na si Kuyang Boy. Unahin na natin itong update natin dito sa sunog dyan sa Altura, Maynila. Pangunahing balita. Si Boy Gonzales, RH29 Boy. Para Edmel, mabilis na napula ang sunog sa isang barangay hall dito sa Sampaloc, Maynila. Yung altura na binabanggit ng bumbero ay sa kabila. Excuse me. Pero itong barangay 570, West Bigan Street ay sakop na ng Sampaloc, Maynila. At ayon kay barangay chairman na Christian Palad, nasunog yung kagamitan nila, mga computer, mga gamit sa loob ng barangay hall. Nang sumiklab ang sunog kanina lamang dahil sa mabilis na pagresponde ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at ng mga tauhan ng Filipino-Chinese sa mga fire volunteer, ay mabilis na naapula itong naturang sunog. Wala naman nasaktan o nasugatan sa nabanggit na sunog. Yung ibang gamit ng residente na ilabas din at yung barang igamit na basa, mga gamit. Pero magkakatabing bahay ito, pero yung tanging barangay hall lamang ang tinupok ng apoy. Buti naman. Sa ngayon, ayon sa Bureau of Fire Protection, iniimbestigahan nila ngayon ng dahilan ng usap, pero sa initial na binanggit kanina ni Chairman Palad ay sa bandang likuran biglang umusok. Nung umusok, nagkaroon na ng apoy, kaya nagtakbo na yung iba, tumawag na ng bombero at may mga fire extinguisher sila dito sa area ng barangay hall. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Walang residensya. Wala. Kaya Pero, buti naman walang nadami na mga kabahayan kasi pero magbabagong still, diba? taon. Barangay hall Yan ang first responders din natin at saka serbisyo ng ating mga kababayan. Pero at least yung mga gamit, at saka hindi rin naman totally natupok yung barangay hall. Although yung computer files ang nadamay. Ingat to yung mga kababayan natin, wala na yung mga magsisindi ng paputok. Huwag na ho kayong mga magtangka pa. Kung gusto niyo talagang magsindi ng paputok doon kayo sa mga community Mga designated areas. Pero kahit nandun kayo sa designated areas, yung mga legal pa rin, mga pailaw, yun lang. Yung mga pailaw ang dapat nating dalhin. Pangunahing balita. Balikan natin si Sherwin Alfaro para sa Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent dyan sa Navotas. Kita mo partner yung sticker ng DZRH. Napakalinaw. Sherwin, magandang umaga. Yes, Ednil at Kaara, dito nga sa Barangay San Jose sa Navotas. Tignan mo naman yung itinaasang kalsada. Yan, halos sa kapantay na ng pinakamaliit na tao, yung bubong. Ayan. Parang tinamaan naman ako doon. Ay, hindi naman. Itong bagong taon, dapat ang inuuna nyo palagi, tumalon. Nagulat yung model mo. Tinawag mong pinakamalit na tao. Maliit si Larry.
ang mga height nila rin nasa 4'11 yan, 4'11. Tingnan mo naman, abot na niya yung baboom. Pero mo sa tinaas ng mga kalsada rito, ganito na nga yung naiwan ng mga bahay. Pero hindi may iwan ngayong 2025 yung ating winner ngayong umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Good morning Paano niyo po. Wilbert Dayaw. Si Tatay Wilbert, palagi Ganda ng nakasunin sa t-shirt Matagal na po. Matagal na at araw-araw kayo nakikinig sa DZRH. Sino paborito yung announcer sa DZRH? Deo de Calma. Deo Yun. Matagal ka na nga Deo nakikinig, sir. Makalma. Sino pa? Si Anthony Taberos. Taberna. Yan, Anthony Taberna. Nakulangan lang. Hindi, mahina kasi yung signal sa lugar ni Yun. tatay. Oo. Ayan, no. Anong pakiramdam na nandito na dalaw ka na DZRH? Medyo natetense. Yun. Bakit tensyonado? Tinatakot mo ate. Anong wish mo yung New Year? Ngayon New Year, sana makaraos. Makaraos sa mga araw-araw ng mga pinagdadaanan. At anong hangat mo rin sa pamahalaan ngayong 2026? Pwede na may pang gobyerno. Anong hangad mo? Anong panalangin mo sa pamahalaan ngayong 2026? Sana meron pa kami panghanda. Ayun, panghanda. Hindi panghanda. Tuto pa rin namin yung wish mo na yan. Kaya-kaya ni Sherwin. Bago maging tapat na sila sa kanilang tungkulin. Yun. Maging tapat sila sa kanilang tungkulin na ang panalangin natin i-prioridad palagi yung ating mga kababayan. Kagaya mo na nandito sa nakita mo yung kabilang bahay na kalahati na yung itinaas ng kalsada. Yung bahay halos kalahati na lang. Ano yan, mga duwende ba ang nandito? Hindi, naiwanan na yung bahay ng kalsada. Naiwanan, no? Ganon. Yung bahain bahain kasi. Yung kalsada, tinataas din. Tapos ang bahay, naiiwan. Kasi ang nangyayari ngayon, yung baha, pumapasok sa bahay. Kaya yung bahay, wala na, matatabunan ng pagano. Kasi ganun yung nangyayari na taon-taon, bumabaha, taon-taon, so kailangan taasan yung kalsada. Yun yung resolusyon. Pero dapat ang ipagdasal natin, yung pamahalaan natin na makakita ng permanenteng solusyon sa mga problema kagaya nito ng baha. Dapat silang yun. Kailan ba ang dyan? Kailan ba ang barangay elections natin ulit, Ara? Kailan ang barangay elections? Next year ba? Next year? Bukas. Next year na. Diba? So, talagang paghandaan. And actually, December. Mga ganitong klase ng problema, hindi naman to pang barangay level lamang. Siyempre, ito pang malakihang problema ng mga kababayan natin na kailangan din ng malakihang solusyon. Hindi, tinanong ko yung barangay elections kasi gusto ko patakbuhin si Sherwin Alparo dyan sa barangay San Jose. For sure, winner Nabota yan. City. Maglalakad lang ako, hindi ako tatakbo. Alam niyo naman yung pinakatamad na tao. Lagi naglalakad lang. Ang pinakatamad na tao kasama ang pinakamaliit na tao. Dyan sa Pride Promo. Pero dahil palagi ka nakikinig sa DZRH, sabi mo kailangan mo ng panghanda. Eto, meron ka na kagad 1,000 pesos. Yun. At hindi lang yan, kapag nasagot mo pa yung ating word of the day, meron ka pang dagdag na mini component. Salubong 2026. Yun! 2026. Samantala mo na pagsalubong na mamaya at makaredy na. Hindi pa, maghanap buhay muna para mayroon pa Pandagdag. Ayan, may pandagdag tutulungan na. na namin kayo. Ayan, Pandagdag dahil kailangan mo ng dagdag. Alam namin na gusto mo na may maibigay ka pa rin na dagdag sa iyong pamilya. Eto, meron ka pang dagdag na 1,000. Yun! Di ba ganun lang? Siyempre, Happy talaga ang salubong. bigyan natin ng dagdag. At siyempre, may dagdag pa yan na DZRH mini component. At ang pinakabago at ang pinakamaputi, ang DZRH t-shirt. At ang siksik liglig umaapaw na DZRH Medianoche basket. Yan para sa iyong pamilya. So hindi mo na kailangan bumili ng mga kakailanganin mo mamaya. Dagdag na lamang yung bibili mo, yung mga pangsahog. Yung lagyan mo yan ng giniling. Sige, hintay natin mga alay yun na may hawak dito. Yan, lagyan mo ng giniling, bumili ka ng lumpia, pambalot, ganyan. So, meron ka ng spaghetti, meron ka pang panglumpia, meron na kasama yung juice. Tingnan mo, bigat na bigat yung may hawak.
dahil ang laman niya ay napakabigat. Tignan mo yung mukha nung naghahawak. Hirap na hirap na. Pahabaan ko pa sana yung mga laman eh. Pero congratulations para sa iyo, kuya. At syempre, meron ka rin yung pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango, pinakamabula. Tignan mo naman, nangangatog na yung kamay. So sobrang bigat din yan dahil 2 kilo yan. Pride with fabric conditioner, Korean strawberry bloom detergent powder with stain away formula. 2 kilo yan. Tignan natin kung gaano katagal hawakan ng tagahawak natin yung Pride na yan at malaman natin kung totoong mabigat na 2 kilo ang hawak-hawak niyan. Tignan mo, nangangalay na, nanginginig na. Ayan na. Para sa iyo, kuya, magiging Koreano ka na. Anong sasabi mo? Maraming salamat sa DCRH sa bigay nito sa akin sa paghanda. At ito po, papalitan ko na po itong aking radyo. Yun, may bago na. Oo. Salamat po sa DCRH. Diyan ka nakikinig. Happy New Year yung iyong mga mahal sa buhay. Binabati ko po ang mga mahal ko sa buhay na Happy New Year. Talagang kung ano yung sinabi ko, yun yung sinabi ko. Pangalanan mo naman yung mga mahal sa buhay. Pangalan mo. Dapat sila mga pangalan. In general na raw. Mga anak ko, Yung asawa ba? May pangalan yung asawa? Rio de los Santos. Ilan ang asawa? Rio, ilan ang anak? 2. Bati mo rin yung anak mo. Binabati ko ang aking mga anak na si Estong, si Iska. Yun lang po. Ang ganda ng pangalan, si Estong at Si Iska. Iska. Payak na payak, di ba? Oo. Yan yung mga kanyang mga anak. At syempre, Happy New Year din dito sa inyo sa Barangay San Jose sa Nabotas. Happy New Year din po. Happy Happy New Year! Happy New Year. Pabago ng Nabotas. Ako, maraming salamat. Pinababati ko lang ng Happy New Year, pagpapaguhin ng buong Nabotas. Para sa mga next manalo ng 1,000 pesos pag dumutong sa Visa H, baka kayo nang susunod natin winner sa Visa H Pasko Panalo Promo. Kasama pa rin syempre ang Pride Detergent. Mula dito sa Nabotas City, ako naman Alex number 6. Happy New Year! Maligayang salubong 2026! Maraming salamat, Sherwin Alfaro. Oras sa tindahan ni Aling Nelia. 7:35 ng umaga. This time check is brought to you by Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw.
Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Isang taon na binalot ng ingat, buhat ng kaliwat ka ng revelasyon, mga panawagan na umalingaw-ngaw sa lansangan, 12 buwan ng paglaban sa katiwalian at paghahabol sa katotohanan at pananagutan. Mga kwento ng pagtindig na sinalubong ng papuri at hinarap ng pambabatikos. Sa pagtatapos ng taon, kaninong boses ang mananaig? Sino ang mananagot? Balikan ang kwento na humubog sa mukha ng balita ngayong taon sa December 30 at 31, 12:00 ng tanghali sa DZRH Rewind 2025. Sa aming lahat sa programang Art to Art, ako po si Lisa Macuja Elizalde na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at mapayapang bagong taon. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, Balita! Happy New Year! Woo! Parang
Hindi ko na alam kung anong petsa partner eh. Maliban na lang kung bisperas na Kung Yun. kung hindi man nagbisperas ngayon ng bagong taon, ang hirap alamin ng Yun, petsa eh, di ba? tama. Dahil nandun tayo sa blank period kung tawagin yung mga nanay at tatay dyan, mga nagpe-prepare ng medianoche, kumusta ho kayo? Yung mga chikiting na, huwag naman na sanang magpaputok, ha? Pero still, samantalay ng bakasyon, di ho ba? Parang yung makasama ho namin dito, pinapahirapan ho kami. Sila nakabakasyon. Biro lang. Maraming salamat to sa mga patuloy na nakatutok sa DZRH dito sa 2x2. Kami pa rin ang inyong kasama ngayong umaga. Ako po si Ara Espiritu. Ako naman si Edniel Parrosa. Nalala ko tuloy si Boss Reggie Espiritu. Ang ating dito, Billy Boy, dating boss. Kapag may mga panahon na kami ang nagkasamang sumasalubong din ng ng New Year's Eve, going New Year. Hindi mo mamalayan yun, naka-board yun dito. Nagsasalita sa mikropono pero off the air, tinatagayan ko. Ay, Boss Reggie, kung nasan ka man. Naalala ko kasi si Ara kasi ay espiritu rin. Pang ilang espiritu na natin dito, Billy Boy? Si nakaraan, birthday boy lang. Si Boss Noel. Si Kapitan Noel Espiritu. Si Tatay Ed Espiritu. Yung ating dating chief ng mga piloto. Si Boss Reggie, ito si Ara Espiritu. Mamaya babatiin namin ang inyong mga mensahe, inyong mga gusto ipabate. Syempre si Ara, marami rin niyang babatiin maya-maya lamang. Pero puntahan natin, Ara, yung mga magulang mo ba, kayo ba pala? Saka pala syempre, duty ka dito, mabibinyagan ka ng kung paano magdiwang ng New Year ang isang newsman. Dito kayo, nandito ang family mo? Wala, mag-isa lang ako. Oo, tinanong ko pa, tanong ko tuloy ako. Araw naawa ako biglang, hindi ka mag-isa. Sama tayo, magkakasama tayo. Tama, lalo mamaya si Ma'am Tina. Ayan, si Tina, pamalago na, nakipag-date muna kaya wala ngayon Naglaba muna ng tibak si Tina. Mamaya diretso duty yan. Si Don tawa ng tawa Porkit nanalo na naman ng washing machine. Washing machine Grabe, kompleto niya, di ba? Kompleto niya. Ilan na kompleto ni Don Pobre? Ano ba yan? May heater ata. Rice cooker. May rice cooker. Rice cooker ba Don? Oven. Rice cooker. Tapos meron siyang washing machine. May paglulutuan na may lulutuin pa, partner, 'di ba? Nanalo rin ng grocery yan ng mga nakaraan Mas swerte to si Don pinapanindigan yung pangalang Don Pobre. Pero hindi ho tayo lahat kagaya ni Don na may paglulutuan na may lulutuin pa. Yung iba nating mga kababayan ngayon pa lamang namamalengke kagaya dito sa may Central Luzon, diyan sa Cabanatuan City. Usad pagong daw ang mga sasakyan dahil sa dami ng mga namamalengke doon sa kanilang mga dinadaanan. Nandyan si RH25 Grace Sansano. Miss Grace, Happy New Year! Tagal dyan daw introhan Yan tuloy nawala na. Babalikan natin si RH25. Kaya naman sa Northern Luzon, partner, dahil mayroon pa ring amihan. Grabe ng lamig dyan sa Baguio City. Mamaya puntahan din natin. Sabi ni Roger Bruno, nakatutok pa rin daw siya mula sa Binangonan, Rizal. Pakigreet daw, Happy New Year ang kanyang misis. Aba, birthday din pala ngayon. Wow! Isa na ang handa. Si Elizabeth Bruno. Aba, senior na parang hindi pa, 60 years old si ka Roger Bruno. Yung kanyang misis. Sugar de Guzman, mula naman sa Nueva Ecija. Kumusta ho dyan sa inyong mga pamilyan? Si Willie Relador, watching from Gapan City. Si Joven Bautista, sabi niyan ganun, bakit kaya? Si Nils Alejandro, Happy New Year. May mga babatiin ka dyan, partner. Si Joyce Venus Acacio, maayong buntag. Bakit daw si Kong Leandro ang tinatarget daw ng mga basher? Takot na naman sila. Bokelia na naman, sabing ganun. Hay, naku Pilipinas, kawa-awa naman daw. As we bid farewell to 2025, sabi ni Joyce Acacio, let us look back with gratitude for all that shaped us and step confidently into 2026 with renewed hope and optimism. Happy New Year, DZRH. Ang ganda ng mensahe niya. Chinat GPT mo ba ito, ma'am? Joke lang. Thank you ho. Happy New Year.
14.4 degrees Celsius ang temperatura. Kalamig dyan sa Baguio City. Tadyan si RH41 Romy Gonzales, tamamalengke na. Romy, Happy New Year! Happy New Year! Kahit na napakalamig ngayon dito sa City of Pines dahil 14.4 yung naitala kanina alas 5 na madaling araw ng pag-asa na pinakababang temperatura dito sa Baguio City ay punong-puno na naman ng ating mga kababayan itong pamilyang bayan, yung Baguio City Market ngayon sapagkat huling araw nga ito ay talagang hinahabol nila yung maagang oras ng pamimili ng kanilang ihahanda pang Medianoche. Medianoche. Mamayang gabi at talaga namang kahit saan ka magsuot ngayon dito sa City Market, punong-puno ng mga tao, talagang karamihan sa kanila. Sa amin pala, kasama na ako, naka-sweater, naka-jacket dahil napakalamig ko ng... Lahat ata ng karne dyan, Romy, frozen meat eh. Literal. Hindi naman. Hindi. Yung nadaanan natin kanina, yung bagong katay, huwag kang bibili ng frozen, hindi masarap yun. Hindi, biro lang kasi kalamig 14 degrees Masarap kasi maglakad pag ganitong oras dito sa Baguio dahil yung ang sarap nung simoy ng hangin. Talagang langhap mo yung malamig na simoy ng hangin at nakakatulong ito. Lalo na high altitude ngayon, high altitude tong Baguio, kung kaya very conducive pag naglakad nga ako from sa aming bahay patungo dito sa City Market at talaga namang magandang exercise. Maraming tao rin. Pag 14.4 dito, sigurado sa Atok at dyan sa Trinidad, mas mababa yung temperatura. Mas malamig ba? Kahapon kasi 9.6 sa sa area ng La Trinidad. 10.6 naman dito sa Baguio kahapon. 10.6. Pero mas mababa ng dihamak doon sa may Atok kung kaya't nagkaroon na ng andap sa naturang lugar. At yun, isang dinudumog din ng ating mga kababayan yung andap ngayon. So anyway, sana huwag samantalin yung ng mga middlemen yung presyo ng gulay. Sapagkat alam mo naman, pag may andap, sasabihin na naman yung mga traders dyan na dahil sa andap na naman, kaya itataas naman ng presyo ng mga Highland vegetables na galing dito sa lalawigan ng Benguet. Sana ay wag na samantalin sapagkat ayon sa mga magsasaka, pag may andap, hindi sila tatamaan na sapagkat bago magkaroon ng andap, nakapagtanim na sila at maaga na nilang naani yung kanilang Highland products dyan sa may area ng Benguet. So, yan muna, latest na update dito sa Baguio City. Alamin nga natin mamaya siguro yung exact na temperatura dyan sa may La Trinidad, Benguet dahil mas mababa dyan as compared to Baguio City. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, dako naman tayo dyan sa Cabanatuan City. Alamin nga natin ang daloy ng trapiko mula sa report ni RH25, Grace Sansano. Grace! Sara, Edniel, matindi na ang siksikan ngayon sa mga pamali dito sa palengke. Exact location ko ngayon dito sa Sangitan Public Market. Ito yung temporary na palengke rito na inilipat mula doon sa ongoing project na Sangitan Public Market. At talaga naman sa parking pa lang, usad pagong, mahirap ang makarating dito sa loob ng palengke at siksikan, lalo na dito sa tindahan ng mga manok, karne, basta sa west section, punong-puno at even yung sa mga gulay. Talagang makikita mo ang tao, abalang-abala na bilang paghahanda nga ngayong bagong taon para sa kanilang Noche Buena. Kapansin-pansin na dito na wala namang gaanong ipinagbago sa presyo ng mga karne. Yung pa rin. At sabi nga ng mga nasa palengke na kausap ko, matindi pa rin yung demand. Si Margie nga, kung dati-dati pag ganitong mag-New Year, nakapagkakatay siya ng halos pinakamababa, yung 20 heads ng baboy. Sa ngayon, pumalo raw ng hanggang 30 heads ng baboy yung kanilang nakatay.
para lang maibigay yung mga order ng kanyang mga suki. Nakita rin natin, marami rin na nagtutungo at bumibili ng mga frozen foods. Alam niyo yung frozen foods, higit na mas mura yung mga imported na frozen meat. Mas mura yon kesa dito sa mga bagong katay. Almost ang minura nasa almost kalahati ng presyo. Kung ang fresh meat na baboy, mabibili mo ng 230 to 320 to 340. Yung frozen meat na karne, nabibili lang siya ng nasa 190 per kilo. Yun yung diferensya niya. Kaya marami sa ating mga kababayan ang nagtutungo doon at yun ang mas pinipiling bilhin. Mabili na rin yung mga bilog-bilog na mga prutas. Pila-pila ngayon ang mga bumibili rito. So far, may nakita rin ako na nakatalaga na pulis para magbantay at madalas din yung megaphone ng market supervisor dito, yung mga tauhan nila para paalalahanan ang mga namimili na mag-ingat sa kanilang mahalagang mga gamit tulad ng mga wallets para maiwasang mabiktima ng mga pansamantalang mandurukot. So yan muna yung ating update mula rito sa public market ng Cabanatuan City. Ito, si RH25, Grace Vera Sanzano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Grace. 6 na minuto na lamang, alas 8 na ng umaga. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. So when you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento pa? Hawak na rin ng otoridad ang isa pang kapwa-akusado ni na former presidential spokesman at Attorney Harry Roque at Cassandra Leong sa kasong human trafficking kaugnay ng POGO operations. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Robert A.A. Morico, ang naturang suspect ay isang Chinese at residente ng Porac, Pampanga. Hindi na pinangalanan pero sinabi ni Morico na ang arestadong dayuhan ay administrative officer ng Lucky South 99 at umano'y in charge sa pangtotorture sa mga Chinese POGO employee. Giit ni Morico na dakip ang suspect sa ikinasang manhunt sa Angeles, Pampanga noong Lunes, alas 11:30 ng umaga. Magdadagdag naman ang 3 bagong istasyon ng Department of Transportation sa EDSA Busway bilang bahagi ng modernization plan nito sa taong 2026. Ayon kay DOTR Undersecretary Mark Steven Pastor, itatayo ang mga bagong istasyon sa Cubao, Magallanes at sa PITX. Layon nito na mapabilis ang biyahe at mapabuti ang access ng mga commuters sa EDSA.
Sisimulan ang construction sa Enero 2026 at inaasahang bubuksan sa unang quarter ng taon ang Kamuning Station na magkakaroon ng elevators at escalators para sa mga PWD, senior citizens at buntis. Approve ba, boss? Approve? Approve. May approval ni Boss Deo Macalma, si Ate Ara Espiritu, para sa aming New Year's Eve episode ng 2x2, ha? Partner, ha? Approve. Kano na panalunan mo kapon? Kasama ka ba sa mga... Pareho tayo, partner, 1K. Ganun ba? Inanong talaga sa ere, no? Kung magkano. Hindi kasi pinapalagay namin si Don, eh. Nanalo na naman ng washing machine. Ako. Winner na winner Mas talaga malaki si ata kay Don yung washing machine. Blessed New Year, sabi ni Romel Libid. Same kinakatunying at ka Jerry at sa lahat. Mula ho sa Muñoz City, Nueva Ecija. Happy New Year! Babatiin ka dyan, partner, sa yung site. Ayan, binabati ko lang ang aking pamilya dyan sa Bicol, Espiritu and Repato family. Happy New Year! Espiritu and Repato family. Happy New Year po sa inyo. Susunod na ang Damdaming Bayan. Kasama si Lakay Teo Macalma dito sa DZRH. Maraming salamat to sa tumutok sa 2x2, hindi lamang ho ngayong habang wala yung dalawa. Anthony Taberap, Jereba, kundi sa buong taon ho. Dito sa number 1 AM radio station sa Metro and Mega Manila, sabi yan ng Kamtar Media Survey. Kami yung inyong nakasama ngayong umaga. Ako po si Ara Espiritu. Kita-kits tayo bukas. Happy New Year ho, 2026. Ako naman si Edniel Parrosa. 2 minutes bago alas 8 ng umaga. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ.